Paalala ito sa mga Pilipino na gusto mangibang bansa dahil kayo ang madalas na bibiktimahin ng mga ito. At huwag din kayo maniniwala na porket nasa loob ng DMW ay legit na or legal na ang mga kumakausap sa inyo. Kagaya nito na hinuli ng DMW at ng mga pulis na illegal recruiter na kumakausap mismo sa mga aplikante sa loob ng main branch ng Department of Migrant Workers sa Ortigas. Huli sa akto ang isang manong illegal recruiter sa loob mismo ng tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong. Ang recruiter naniningil kapalit ng mas mabilis na proseso para makapagtrabaho sa ibang bansa. Nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawid. Normal lang na nag-uusap ang lalaki at babaeng yan sa waiting area ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong kaninang umaga. Maya-maya, may inabot na pera ang lalaki sa babae. Rito na lumapit ang mga operatiba ng DMW at pulisya para hulihin ang babae na isang illegal recruiter umano. Ayon sa nagpakilalang biktimang si Alex, nitong Martes na makilala niya ang umano'y recruiter na si Marjorie, hindi niya tunay na pangalan. Nakita niya raw si Marjorie na may kinakausap na ibang aplikante sa labas ng DMW. Dahil sa kagustuhang agad makapag-abroad at makapagtrabaho, naengganyo siya sa alok na trabahong tagapitas ng prutas o fruit picking job sa Japan. Lalo na nang sabihin ni Marjorie na ang buwan ng sahod ay aabot daw sa 77,000 pesos. Si Marjorie na raw ang bahala sa pag-aayos ng lahat ng dokumento, pero may kailangan daw muna siyang bayaran. Hiningaan niya ako, sir, ng pira kaagad, ng pang-piyos daw na 250 at yung Eric na 250, 500 kaagad, sir. So, ma'am, wala akong dalang pira ngayon, pamasahe lang to. Baka sa sunod na lang. Kaninang umaga, humirit si Marjorie kay Alex ng mas malaking halaga para mauna raw itong makalipad. Para may process daw yung yung papel ko, pinapahanda niya ako ng 13,500. Lahat na yun? Lahat na ba yun, sir? Lahat na yun. Dito na nagduda si Alex kaya't humingi na siya ng tulong sa DMW at sa mga pulis. Agad nagsagawa ng entrapment operation at naaktuhan si Marjorie. Ayon sa DMW, batid nila na may mga illegal recruiter na kumakausap sa mga aplikante sa paligid ng tanggapan. Pero tinitiyak nilang lagi silang nakabantay. Pero kung sa loob nga ng mismong tanggapan may mga naglipa ng illegal recruiter, paano pa kaya sa labas? Nitong February 21, nahuli rin ang isa umanong illegal recruiter sa Quiapo, Manila. Nag-aalok naman siya ng trabahong waiter sa Poland. Pero kailangan munang magbayad ng 15,000 pesos na placement fee. Nakakulong na pareho ang dalawa umanong illegal recruiters. Nagpaalala naman ng DMW sa mga Pilipinong nais magtrabaho abroad na huwag agad magtitiwala sa mga nagpapakilalang recruiter, lalo kung hindi sila konektado sa anumang manpower agency. Kailangan may ipakita lisensya mula sa DMW. At kung may office man, kailangan naka-display prominently yung lisensya. At kung may naka-display man na lisensya, i-verify o i-check sa DMW kung totoo yung dinidisplay niya. Sa mga Pilipino naman na gusto lagi ang madalian na ayaw dumaan sa tamang proseso, dahil nasa loob na nga kayo ng DMW ay muntik pa kayong maloko. Kaya guys, sa mga ganitong sitwasyon, kapag may kumakausap sa inyo ay huwag niyong i-entertain. Doon lang dapat kayo sa opisina nakikipag-usap or nakikipag-transaksyon. Dahil kayo ang madalas na naloloko at minsan ay nakakapagbitiw pa ng malaking pera. Dahil sa panahon ngayon ay sobrang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan lalo na sa mga aplikante na gusto mangibang bansa. Kaya bilang aplikante kagaya nyo ay dapat maging wais din kayo. Available na sa YouTube ang mga tutorial kung paano i-check kung legit ang isang agency or mga tauhan ng ahensya na kumakausap sa inyo. Madalas kasi sa mga Pinoy, real talk lang, gusto ng laging madalian kaya laging naiisahan.